Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Lucas Kabanata 9, talatang 51 hanggang 62. Pero ang ating pong focus, ang ating pagbubulay-bulayan ay nasa Kabanata 9, talatang 51 hanggang 56. Ito po ang sinasabi. Dumating ang panahon na si Jesus ay malapit nang umakyat sa langit. Nangyari nga na kanyang itinuon ang kanyang mukha upang makapunta sa Jerusalem. Pinapunta niya ang mga sugo na mauna sa kanya sa kanilang pagpunta. Pumasok sila sa isang nayon ng mga taga-Samaria upang siya ay ipaghanda ng matutuluyan. Hindi nila siya tinanggap dahil ang kanyang mukha ay nakatuon na siya ay makapunta sa Jerusalem. Nang makita ito ng kanyang mga alagad na sina Santiago at Juan, sila ay nangusap kay Jesus. Sinabi nila, Panginoon, nais mo bang gawin din namin ang ginawa ni Elias na mag-utos kami na ang apoy ay bumaba mula sa langit at tupukin sila? Ngunit lumingon siya at sila ay kanyang sinaway. Sinabi niya, hindi ninyo alam kung sa anong espiritu kayo. Ito ay sapagkat ako na anak ng tao ay hindi na parito upang magwasak ng buhay ng mga tao, kundi upang magligtas. At sila ay pumunta sa ibang nayon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami po iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat Panginoon sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na sa banig ng mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Patuloy mong ibalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Particular na po ang iyong mga anak na mayroong mga karamdaman. Ang iyong mga lingkod, Panginoon, ang mga kapastoran na may mga karamdaman, Panginoon. Patuloy mo silang hawakan. Abutin ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Bigyan mo sila ng mga pangangailangang pinansyal, mga pagpapala, Panginoon, upang magamit nila sa kanilang pag-medication, Panginoon. Mga karamdaman, Panginoon, katulad ng cancer, diabetes, at iba pa, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming Jehovah Rapha, manggagamot. Walang anong klaseng karamdaman, O Diyos, na hindi mo kayang gamutin sa pamagitan ng aming pananampalataya.
Bigyan mo rin kami ng lakas ng loob, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay hindi malugmok sa mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Yung pagsubok ng karamdaman, pagsubok na financial, Panginoon. Lord, ibangon mo kami sa mga pagsubok na ito upang aming malampasan ang mga bagay na kami, O Diyos, ay patuloy na lumalaban dahil sa karamdaman. Amin din inilalapit, O Diyos, ang aming bansa. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo ang aming mga leaders mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari sa kanila, sa kanilang mga puso, upang ang aming bayan ay magkaroon ng pagkakaasa ng pagkakaisa, pagmamahalan, at pagtutulungan, O Diyos. Panginoon Hesus, amin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsisihanda ngayon upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, lalong-lalo na sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang mga aksidente, Panginoon. Lalong-lalo kung sila ay nagdadrive ng mga sasakyan. Panginoon, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay dahil ikaw, Diyos, ang siyang may lalang nito. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga estudyante, Panginoon. Mula kinder hanggang grade 10, hanggang senior high, Panginoon. Na sila ingatan mo, gabayan mo sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng tapat at sapat na pag-iibigan ng bawat nilang mga kaklase, Panginoon. Naway matigil na po ang mga bullying, Panginoon, sa bawat isa. Ngayon din po, O Diyos, patuloy namin itinataas ang aming mga guro. Ikaw ang siyang patuloy na maghari sa bawat puso ng aming mga guro. Bigyan mo sila ng pangangailangan, O Diyos. Wisdom, Panginoon. Lord, sa iyo namin ito pinagkatiwala dahil alam namin na ikaw, O Diyos, ang dakilang Panginoon na siyang patuloy na gumagabay sa iyong mga anak. Amin din inilalapit sa iyo, Diyos, ang mga kaibigan namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Sila po'y ingatan mo, O Diyos, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan may kaguluhan. Proteksyonan mo po ang aming mga kababayan na nagtatrabaho, O Lord. Nagtiis sila sa malayong lugar upang mabigyan lamang nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Panginoon, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ayon sa Lucas, Kabanata 9, talatang 51 hanggang 56, ay mababasa natin na si Jesus ay hindi tinanggap ng mga Samaritano. Bakit? Bakit hindi siya tinanggap? Sapagkat sinasabi ng mga talata na siya ay patungo sa Jerusalem. No? Balikan natin ang kasaysayan ng mga Hudyo at Samaritano bilang karagdagang impormasyon kung gaano na lamang ang pangtanggi ng mga ito sa pagdating ni Jesus. Sa pangyayaring ito, ang mga alagad na si Juan at Santiago ay humihingi na pahintulutan kay Jesus na payagan silang magpalabas ng apoy sa langit upang tupukin ng apoy ng mga Samaritano. Maaring maunawaan natin kung bakit nagkaroon ng ganitong kaisipan ang mga nasabing alagad. Ito marahil ay hindi nila nagustuhan
ang naging pagtutol ng mga Samaritano sa pagdating ni Jesus sa kanilang lupain. Pakiramdam ba nila ng mga alagad na binastos ng mga Samaritano si Jesus at nais lamang nilang ipagtanggol ang kanilang guro? Aminin man natin o hindi, mga kaibigan, may mga pagkakataon sa ating buhay na tulad ni na Santiago at Juan ay nakapag-iisip din tayo na magparusa sa mga taong masasama na ayaw kumilala o sumunod kay Jesus. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Madalas nais nating ilagay ang ating mga kamay ang pagpaparusa sa mga taong patuloy na tumatanggi sa inaalok na kaligtasan ng Diyos. Nagiging tagahatol tayo at hindi na kinatawan ni Kristo na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig at pagliligtas. Mas malupit pa tayo sa Diyos, di ba, mga kaibigan? Ang tao mas malupit pa sa Diyos. Kasi gusto nila sa kanilang mga kamay, no? Sila ang magpaparusa sa mga taong matitigas ang ulo. Ayon sa talatang 55, taliwas sa inasahan ng dalawang alagad ang tugon ni Jesus, ay hindi sila pinahintulutang gawin kung ano ang gusto nilang sa mga taong iyon. Sa halip ay inuri ni Jesus kung anong uri ng espiritu ang taglay nila. Ito ang espiritong hindi marunong magpatawad. Mga kaibigan, may espiritu pa tayong marunong magpatawad. O wala tayong espiritu na marunong magpatawad. Di ba? Espiritu ng pamiminsala at espiritu ng pagkapahamak. Iyon ang meron tayong, mga kaibigan. Hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Di ba? Hindi tayo marunong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Ang akala natin ay tama ang ginagawa natin kahit mali. Yan ang nangyari sa ating kapaligiran ngayon. Di ba, mga kaibigan? Yan ang nangyari. Oh? So, ang mga alagad ni Jesus ay tapat namang naglilingkod sa Kanya. Ngunit iba ang kanilang pamamaraan na inakala nilang ikatutuwa ni Jesus. Nilinaw ni Jesus sa kanila ang dahilan kung bakit siya ay naparito. Di ba? Naparito si Jesus sapagkat ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas tayo, mga kaibigan. Yun po ang dahilan kung bakit ipinapanganak ang bugtong na anak ni Hesus Kristo, naging nagkatawang tao upang tayo iligtas mula sa kapahamakan ng kasalanan. Hindi kapahamakan, kundi kaligtasan ang layunin ng pagpaparito ni Jesus sa mundo. Hindi kapahamakan, kung hindi kaligtasan. So ang tunay na paglilingkod, mga kaibigan, pagsunod na hinahanap ni Jesus ay yung mga tagapaglingkod na mayroong tunay na pagmamalasakit sa ikaliligtas ng mga tao. At hindi para sa ikapapahamak. Ang pagsunod kay Jesus ang nangangailangan ng matibay na kapasyahan at walang anumang kondisyon. Ang pagsunod sa Diyos ay lamang prioridad sa buhay. Doon sa lalaki sa ating teksto, mga kaibigan,
na nagsabing susunod siya kay Jesus ay nagpapaalam muna upang ipalibing ang kanyang tatay. Sa mga panahong ito, ang ganitong pagdadahilan ay karaniwan na bilang pagtanggi o di pagsunod. Bilang tugon, sinabi ni Jesus sa lalaki, hayaan mong patay ang maglibing sa kapwa nila patay. Ipinapaalala sa atin ni Jesus, mga kaibigan, sa kwentong ito kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Kanya. Kung ang isang tao ay nais sumunod kay Jesus, maaaring ikaw ay hindi tanggapin ng iba. Maaaring ikaw ay nawalan ng kapahingahan. Maaaring ikaw ay mawalay sa iyan mga minamahal mo sa buhay. So, sa madaling salita, mga kaibigan, ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi madali. Ito ay may kaakibat na kabigatan. At ito ay isang hamon na humaharap sa bawat mananampalataya sa ating kasalukuyang panahon. Ang pagsunod kay Jesus, mga kaibigan, ay may kaakibat na kabigatan. Bakit? Kasi po, marami po na tayong hindi magagawa katulad ng kasalanan. Dahil kilala na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam na natin kung ano ang tama at ano ang mali. Alam natin kung ano yung ikalulugod ng ating Panginoong Jesucristo at hindi. Di ba? So, mga kaibigan, kapag tayo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, atin itong, kumbaga, sumunod tayo. No? Sumunod tayo na walang pag-alinlangan. Sundin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos. Tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, O Diyos, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga tungkol sa aming pagsunod. Naway, makasunod kami sa iyo, O Diyos, na may pusong dalisay. Excuse me. Na sumusunod na walang anumang pag-aalinlangan. Panginoon, maraming salamat sa buhay at lakas na iyong pinagkaloob. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa umagang ito. Ikaw, O Diyos, ang maghari sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.